Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito sa karangalan ng ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Hilingin din natin ang pakikisama sa ating pagdalangin ng ating mahal na ina. Naway ipagdasal din tayo ng mahal na ina upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion, para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Marinig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim, upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak
ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan hayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po sa palagay ninyo ang solusyon sa mga problema ng mundo ngayon? Okay, masyadong malawak ang mundo. Dito na lamang tayo sa bansa natin. Marami na rin namang problema ang bayan natin. Sa palagay po ninyo, anong solusyon sa mga kinakaharap na problema ng ating bayan ngayon? Ilang katiwalian ito, ha? Nandiyan na rin ang kahirapan, kamangmangan ng marami nating mga kababayan. Nandiyan na rin ang pagiging pasaway ng maraming mga Pilipino. Unfortunately, ay maraming mga Kristiyano. Ano sa palagay ninyo ang solusyon sa mga problemang ito? Natatandaan ko po dati, bagong pari ako. Isang matandang pari. Nagsabi, ang tanging solusyon na lang daw po sa problema ng bansang ito ay annihilation. Pagkagunaw na lang ng mundo. Hindi ko alam kung nagbibiro siya, pero parang seryoso. Parang frustrated na siya eh. Sa loob-loob ko, napaka-nega naman ni Father. Only to find out. Fast forward, alam po ninyo, nasabi ko na rin ito. Yes. Nasabi ko na rin minsan, wala nang solusyon sa problema ng bayan ito, kundi annihilation na lang. Pagkagunaw na lang, pagdating na lang muli ni Kristo. And alam kong mali ito. Humingi na po ang tawad sa Panginoon. Sapagat tulad ng paring na ikwento ko, I believe na sabi lamang namin ito out of frustration. Kasi ako, personally, ginagawa ko naman ang magagawa ko eh. Ang best ko actually, the last. Para gawing better man lang ang bayan na ito. Pinagbubuti ko kahit pa paano ang ministeryo ko bilang pare, ang pakikipagkapwa, ang tulong na rin. Lalo na sa mga nangangailangan.
Tapos, ganito pa rin yung problema at mas lumalala pa. Imagine yung tungkol dun sa napagkwentuhan namin ng pare. Batang pari pa lang ako. Ngayon, 18, 19 years na akong pare. Yun pa rin ang problema at mas malala pa, mas nadagdagan pa. So, kayo na po ang mag-isip sa palagay ninyo. May solusyon pa ba? At ano? Oo, meron pong sinasabing solusyon. Si Kristo sa ating narinig na Ebanghelyo. Narinig po natin kung papaanong siyang naawa sa napakaraming tao. Bago ito, naglilingkod na siya sa kanila. Nang mahabag siya sa mas maraming taong kanyang nakita na dapat paglingkuran, tinawag niya ang kanyang mga alagad, tinipon niya at binigyan niya sila ng kapangyarihan upang gawin yung ginagawa niya, upang mas marami silang matulungan. So, isa sa binibigay na solusyon ng ating Ebanghelyong napakinggan mula sa Panginoon, ang makisangkot tayo. Ang makisangkot ang bawat isa sa pag-solve ng maraming mabibigat na mga problema. Minsan naririnig natin, sarcastic lang na sinasabi, ano ambag mo? Ambag ka ba? Pero sa totoo lang, dapat may ambag talaga tayo. Lalo na bilang mga Kristiyano. Sapagkat bilang mga Kristiyano ay dapat nagkakaroon ng impact ang buhay natin sa mundong ginagalawan natin. Bilang mga Kristiyano, dapat nakapag-i-introduce, nakapagpaparamdam tayo ng maitutulong natin. Dapat may ambag tayo. Hindi yung ang ambag natin ay kabaligtaran sa mas lalong pang pagkapalala ng mga problema na ating naranasan. Na makailan ay munti ko na namang nasabi. Munti ko na namang masabi. Nako, talagang katapusan na lang. Annihilation na lang ang solusyon sa problema ng bayang ito. Kasi isang biyahe ko lang na ako nagdadrive. Isa, dalawa, 3 beses ko yata naka-encounter ako ng mga drivers ng jeepney. Nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa gitna ng daan. May nakita rin akong bigla na lang nagtatapon ng basura sa kalsada, pinagkainan. And then, sa Maynila, yung mga pedestrian na tumatawid sa, hindi naman talaga, tawiran. Yes, maliliit lamang ng mga violations ito kumpara sa napakalaking mga problema ng mundo at ng bayang ito. Pero, sipin po ninyo kung yung pinaka-basic, yung pinakamaliit na po pwede nating maiambag, hindi pa natin magawa, ano tayo haasa na tayo makapag-aambak ng mas mahalaga at mas malalaki. Di ba? Yung basic nga, hindi natin magawa. At kahit na yung maliliit na mga pagsaway, pag pinagsama-sama na po yan at napagsabay-sabay, malaking problema na yan. Tingnan po ninyo ito. Ayan. Di ba nakaka-proud? Pinakauna tayong bansa sa buong mundo na ginagawang basurahan ng karagatan, ha? Karagatan ang pinag-uusapan natin dito. Tayo ang may pinakamalaking ambag na basura sa karagatan. Bakit? Kasi yung pinaka-basic, dapat natin gawin, hindi natin magawa. Yung inaasahan sa atin. Pinasama-sama natin ang ating mga basura sa isang bag, sa isang truck, sa isang dump site. Hindi naman lahat ng basura dapat tinatapon sa dump site. Kung nagse-segregate ba tayo, kung nagre-recycle ba tayo, kung gumagawa ba tayo ng pataba. Kaunti lang matitirang basura. Magiging manageable ang basura. Hindi magiging bara kung saan-saan at lalong hindi mapupunta sa karagatan. Kaya siguro magandang itanong po natin sa ating sarili, are we really part of the solution? Sa problema ng bansa natin, sa problema ng pamilya natin? Sapagkat kung hindi tayo parte ng solusyon, walang middle ground dyan. Siguradong parte tayo ng problema. Kahit wala tayong ginagawa, yung wala tayong ginagawa kasi para tumulong, para mag-ambag sa ikabubuti ng ating bayan at ng ating pamilya, yung hindi pag-aambag, problema na yun. Problema ng may tuturing yun. Lalong-lalo na kung nagbibigay pa tayo ng mga dagdag pasanin at konsumisyon. Ha? Huwag naman po sanang dahil sa atin ay masabi ng mga kababayan natin, ng kapamilya natin, ay naku, wala na talagang pag-asa ang bayan na ito. Wala na talagang pag-asa ang pamilyang ito. Huwag nawa tayo maging dahilan ng kawalang pag-asa ng iba. Lalong-lalo na yung may naiambag naman. Mahawa naman tayo sa laging mga nag-aambag at nagsasakripisyo. Kasi mas madali silang madidisappoint. Kung lagi na lamang sila tapos wala tayong naiambag kahit konti. Diba? Kahit nga po si Kristo, Diyos na, nung magkatawang tao, kinailangan din ang tulong ng iba para mas marami siyang magawa. Diba? Tayo pa kaya na tao lang
ang breadwinner pa kaya ng inyong pamilya, na tao lang, napapagod din yan. Yung pagod ng katawan at pagod ng pag-iisip, dadagdagan mo pa ng mas mahirap at mas masakit, namely, ang bigat at pagsikip ng dibdib. Kasi lagi na lamang siya. Wala ka nang inaambag, matulungan man lang siya. Para naman po sa mga umaambag o nagbibigay talaga ng tulong para ma-improve ang bahay na ito, lalong-lalo na ang ating mga sarili-sariling pamilya, hindi man po tayo makaramdam ng tulong mula sa iba, gawin po natin ang ating makakaya. Mag-ambag pa rin po tayo. At ang sinasabi ng ating salmo, ang siyang sabihin po natin tuwina, mapalad ang umaasa sa Panginoon. Di man tayo umasa sa iba, umasa tayo sa Panginoon. Upang hindi tayo manghinawa sa paggawa pa rin ng solusyon para sa problema ng ating bayan at ng ating mga sarili-sariling pamilya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat diringgin alam ng niya ang Diyos pinagdaraanan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Pumigit tayo. Diyos ang Panginoon, samo pinagdarasal po namin ang lahat, lalong-lalo na silang mga pinaka gumagawa ng paraan, pinaka nag-aambag, nagsasakripisyo para sa ikaayos ng bansang ito, para sa ikaayos ng kanilang mga sarili-sariling pamilya. Tulungan mo po sila, lalo na sa mga pagkakataon na nakararamdam sila ng disappointment, frustration dahil sa kanilang pag-iisa. Yung meron naman silang kasama pero hindi sila tinutulungan ng kanilang kapwa, ng kanilang asawa, ng kanilang kapamilya. Tulungan mo po sila, Panginoon, na wag umasa basta sa iba, kundi sa iyo lang upang patuloy nilang gawin ang dapat nilang gawin. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Umasa ka sa Diyos tuwina. Tandaan mo, kapatid, na hindi ka nag-iisa. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo magagawang kalimutan, lalong-lalo na buhat-buhat natin ang iba. Mayroon mo magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus, kung isusuko mo ang lahat sa Kanya, kung sa loob ng maghapon ay gagawin mo na kung anong makakaya mo, pero yung best na maibibigay mo, at at the end of the day, huwag na lang ng mahimbing. Nagawa mo yung parte mo, ang Diyos ang gagawa lang sa Kanya. Yes, kahit pa habang natutulog ka, kung lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Puri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na pirhan ng Lasalet ay Makulada Konsepsyon ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na pirang totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkuling pagpayag ng pagmamahal. Ang kalinga sa iyo'y tanging handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya'y bumubukal. At lahat ng biyaya sa Kanya'y iyong tinanggap, ay malayang ibagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na pira at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, lalo na sa mga tinutulong ninyo sa ating simbahan na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Salamat po, at ang dalangin namin ang Panginoon na ang bahalang gumantis sa kabutihan niyo. Yun din po ang lagi namin sinasabi sa mga tinutulungan po natin sa pamamagitan ng tulong ninyo. Na ipagdasal kayo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the
hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears